Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Mga kastorya, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Once again, bago po tayo magsimula ay ini-invite ko po kayong lahat na mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito pong mga kwentong inyong napapakinggan ay exclusive lamang po sa YouTube. Bawal kopyahin o i-repost. At hindi lang po mga drama, kahit po mga video vlogs ay pinopost din po ng inyong Papa Dudut. Ibig sabihin, pwede po kayong matawa, maaliw sa mga pang-araw-araw na ginagawa po ng inyong Papa Dudut. May mga challenges, games at syempre mga drama na ating binabasa. Mga kaistorya, don't forget to share, like, post your comments at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag din kalimutan na pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Every month ay pipili po tayo ng napakaswerteng sender natin na mananalo ng mga papremyo. Meron tayong 1,000 pesos na ibibigay sa ating lucky sender. All you have to do is to send your stories sa ating email address papadudutstories@gmail.com. Kung kayo po ay naiyak, nainis sa nangyari sa bida, huwag niyo pong i-dislike yung kanyang video. All you have to do is to like. Ang ibig sabihin po nun, na-appreciate po ninyo yung kanyang kwentong napagdaanan. Nang sa ganon, siya po ang may malaking tsansang manalo ng 1,000 pesos na pipiliin po natin every month. Papa Dudut Stories. Sa ating kwento ngayong araw, ang anumang labis ay masama, tulad ng pagkakaroon ng libangan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ang libangan ay nakakabuti, bagkus ay pwede pa itong maging dahilan ng pagkasira ng iyong buhay. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Lloyda, 33 years old at nagmamay-ari ng isang tindahan, kaya naman nagkaroon ako ng maraming oras para gawin ang pakikinig sa inyo via live streaming at YouTube. Tubong Bicol po ang aking ama, kaya naman doon na rin po ako isinilang at nanirahan. Pero sa edad na 11 ay napilitan po kaming tatlo na lumipat na rito sa Maynila for good dahil sa kagustuhan ng aking ina na siyang taga dito po talaga sa North Caloocan. Hindi ko makakalimutan ang araw na lumipat po kami ng Caloocan, Papa Dudut. Marami po kasi ang mga naging adjustments mula sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan, bagong eskwelahan at pakikisama din sa mga bagong kapitbahay. Lahat ng yan, Papa Dudut, ay ginawa ko mula nang tumungtong po kami dito sa North Caloocan. Si Papa naman ay wala ding nagawa, Papa Dudut, nang si Mama na ang nag-utos na umalis na kami sa Bicol. Galit na galit si Mama noon kay Papa. Naaalala ko pa nga kung paano siya sunduin ni Mama sa umpukan ng mga nagsasabong sa aming barangay Tupada. Wala ka na talagang kapag-apag-asa, demonyo ka. Buong maghapon ka na nga sa paghimas ng manok mo, sinasamahan mo pa ng pagpirmi dito sa sabungan na to, samantalang sa akin mo pa kinukupit yung pangsabong mo. Litanya ni Mama kay Papa noon. Natulala na lang si Papa noon sa sobrang pagkakapahiya nito sa mga kasugal niya sa Tupada. Madalas kasing inuungot lang ni Mama ang sentimiento niya kay Papa nang silang dalawa lamang. Pero marahil dahil napuno na si Mama, kaya nagawa niyang pagsisigawan at ipahiya si Papa noon. Isa pa sa kinasama ng loob ni Mama ay ang napabalitang
nambababae daw si Papa. Mula noon ay hindi na tumutol si Papa sa naging desisyon ni Mama na ilayo si Papa sa masamang bisyo ng sugal at ng pambababae. Hinamon kasi ni Mama si Papa ng hiwalayan kung sakaling papalag ito sa kagustuhan niya. Biruan pa nga noon ng mga kalaro ni Papa sa sabong na hawak daw ni Mama ang itlog ni Papa. Mula noon ay sinumpa ko na ang pagsusugal, Papa Dudut. Ito kasi ang naging dahilan para iwanan namin ang Bicol na nakagisnan ko mula noong pagkabata. Marami din akong naiwang mga kalaro at mga kaklose na kamag-anak namin na araw-araw ay nami-miss ko. Hindi ako doktor pero masasabi kong nagkaroon ako ng trauma dahil sa sugal at bisyo ni Papa. Naiiyak na lamang ako noon sa tuwing nag-aaway ang mga magulang ko dahil sa bisyong sugal ni Papa. Palibhasa kasi ay only child ako. Kaya naman wala ako mapagsabihan ng mga nagiging sama ng loob ko. Kaya nga hindi ko akalain ang after ilang years at nang magdalaga na ako, Papa Dudut, ay magagawa ko palang ma-in love sa isang lalaki na may pagkakapareho sa ugali ni Papa. Ang pagkakalulong sa pagsusugal. Walang iba kung hindi si Eman. High school pa lamang ay crush ko na si Eman, Papa Dudut. Kahit pa marami itong bisyo. Nariyang tumataya at nagpapataya pa siya ng ending. Hindi lang yan. Kahit pa karera ng daga ay nabalitaan ko na nakikipus na raw ito. Pambihira talaga si Eman. Nakikita ko sa kanya yung younger attitude ni Papa. Sinabi ko kanina na ayaw ko po ng sugarol. Pero bakit ganon, Papa Dudut? Parang nagiba ang pananaw ko sa buhay nang nakilala ko nga po si Eman. Lahat ng pwedeng pustahan, makikita mong nakalista ang pangalan ni Eman. Pero kahit ganun siya ay nagawa ko pa ring palampasin ang masamang pag-uugali niya. Aminado kasi ako, Papa Dudut, na na-love at first sight ako sa kanya. Gwapo, may pagkamoreno, maamo ang mukha at hindi makabasag pinggan kung titignan. Ang kahawigan niyang artista ay si Cesar Montano. Yun nga lang, sugarol ang ultimate crush ko. Bumilang pa ng 1 taon bago kami naging close na dalawa ni Eman. Yun ay mula noong nakautang siya sa akin ng 500 pesos dahil sa atraso niyang hindi mabayad-bayaran. Pasalamat naman ako at binayaran niya ako kaagad. Kaya naman nakaulit pa siya sa akin ng pangungutang ng walang interes. At hindi rin ako na turn off sa kanya. Kahit sugarol pala si Eman ay mabuti naman siyang kausap. After that, siguro napansin din niya ako dahil yun nga, niligawan din niya ako eventually. Naalala ko pa nga na marami akong mga kakilala at mga kaibigan. Yung mga kaibigan na naming dalawa ni Eman ha, sila pa yung mga paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na huwag daw akong kumuha ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Lulong na raw si Eman sa bisyo nitong sugal. Baka unahin daw ni Eman ang mga bisyo niya bago pamilya. Mukhang hindi pa daw kasi nila nakikitaan si Eman na handa na ito sa seryosong pakikipagrelasyon. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko, Papa Dudut? Na-in love ako doon sa tao. Isa pa, after ng 1 linggo naming pagsasama as live-in ay nag-positive kaagad ako sa pregnancy test. Huli na noong nalaman ko na pinagpustahan ako ni Eman at ng mga barkada niya na buntis ako nung biglang tumaba daw ako. Hindi ko na nagawang magalit noon kasi si Eman naman ang nanalo sa pustahan. Nilibre pa nga niya ako ng Jollibee sa perang napanalunan niya sa pustahan. Pero kahit na ganoon si Eman na maraming bisyong sugal ay hindi naman niya kami pinababayaan ng anak niya. Sa katunayan, Papa Dudut, dahil sa diskarte niya sa buhay, kahit wala itong permanenteng trabaho ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. At madalas ay may take out pa at kain sa labas. Madalas kasi itong nananalo sa mga sugal o pustahang sinasalihan niya.
At isa sa mga hindi ko makakalimutang pagkapanalo niya ay nang naka-jackpot siya sa bingo sa isang mall ng grand prize. Malaki-laki ang napanalunan ni Emma noon na cash prize, Papa Dudut. Sa katunayan ay doon na nagsimulang magbago ang buhay namin. Nakabili kami ng isang pampasadang tricycle, nagkaroon din kami ng mini grocery store at nagkaroon din kami ng lending business. 15% kaagad ang tubo sa mga uutang at another 10% sa remaining balance makalipas ang ilang buwan. Mas maigi na ito kaysa sa 5-6 kaya naman marami ang naiingganyong umutang sa amin. Wala nang masyadong maraming requirements. Limpak-limpak na salapi ang binibilang ni Eman sa pang-araw-araw mula noon at masasabi kong hindi rin pala masamang magkaroon ng asawang sugarol. Natagpuan ko na ang swerte at jackpot ng buhay ko. Walang iba kundi sa katauhan ni Eman yon. Papa Dudut Stories. Pero habang tumatagal ay may napansin akong kakaiba kay Eman, Papa Dudut. Nagsimula na itong maging lasenggero. Kung dati-rati ay pagiging sugaro lang ang nagiging dahilan ng away namin, ngayon ay tinatalakan ko na rin siya dahil sa pag-uwi nito ng gumagapang at lasing na lasing. May mga pagkakataon din na hindi na ito umuuwi ng bahay. Hanggang sa unti-unti na ring naubos ang pera namin sa bangko, na ibenta ko na rin ang pampasada naming tricycle. Sa mga pautang naman namin ni Eman ay wala na rin sa akin nagbabayad dahil sa tuwing sinisingil ko sila ay sinasabi nila na nakabayad na raw sila kay Eman. Etong si Eman, todo tanggi naman sa akin kung saan niya dinadala ang pera. Ang huling balita ko mula sa mga tsismosa naming kapitbahay ay nambababae daw si Eman. Ayon sa bali-balitang nakarating sa akin ay college student daw ang naging babae niya. Bata, maganda, makinis at sexy daw at higit sa lahat ay mukha daw pera ang naging bagong chicks ni Eman. Panay daw kasi ang pabili nito kay Eman ng mga mamahaling sapatos, bag at bagong cellphone. Nanggagalaiti ako nang nalaman ko mula sa number 1 na tsismosa naming kapitbahay ang ginagawang milagro ni Eman. Kaya pala halos maubos na ang kabuhayan namin dahil sa mga bagong bisyo ni Eman. Pero dahil sa wala akong matibay na ebidensya ay ako na mismo ang gumawa ng paraan, Papa Dudut, para mahuli ko sa akto si Eman. Tumaiming ako, Papa Dudut, na sundan siya isang araw sa magiging lakad nito. Ayon kay Eman ay i-extra lang daw siya sa kaibigan nitong jeepney driver dahil hindi ito makakapasada. Siya daw ang papalit sa manibela. Pero laking gulat ko na hindi jeep kundi taxi ang sinakyan ni Eman kasama ng babae niya. Sa loob ng isang motel sila dumiretso. Inabangan ko sila ng 3 oras hanggang sa paglabas ng motel na yon. Saka ko sila kinuyog na dalawa. Halos manghiram yung babae ng mukha sa aso sa ginawa ko sa kanyang pagsampal at pagsabunot. Si Emma naman ay pinalo ko ng batuta sa ulo na nakuha ko sa bewang ng guard ng motel. Kung may nakakuha siguro sa amin ng video noon ay malamang ay nag-viral pa kami dahil sa skandalong ginawa ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Yun kasi ang araw na itinapon ni Emma ng lahat ng tiwala ko sa kanya. Halos maging bingi ako sa mga sinasabing masama sa kanya ng mga kaibigan namin nung pinili ko siyang pakisamahan at bigyan pa ng isang anak. Totoo nga, Papa Dudut, na naghanap lang ako ng malaking bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Hindi lang ako ang labis na naapektuhan sa mga pangyayari, Papa Dudut. Kahit ang sarili kong anak ay walang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak sa naging hiwalaya namin ng papa niya. Anak, huwag mo sanang isipin na kaya lang ako hindi pumapayag na dito tumira sa atin si papa mo
kasi gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon sa ginawa niyang panluloko sa ating dalawa. Umiiyak na paliwanag ko kay Abby, nag-iisang anak namin ni Eman. Nakatulala lang si Abby noon, naawa ako sa anak ko Papa Dudut. Naaalala ko kasi ang sarili ko sa kanya noong kaidaran niya ako habang nakikita kong nag-aaway ang mga magulang ko dahil sa sugal at sa pagiging babaero ni Papa. Lumipas ang ilang linggo at masasabi ko na unti-unti na akong nakakapag-move on. Siguro dahil mas naging peaceful ang paligid ko noong nahinto na ang pagtala ko kay Eman. Habang naglilinis ako ng altar, ay may nakita akong papel sa ilalim ng Santo Niño. Isang scratch card yon, Papa Dudut. May naiwan pa pala dito sa bahay si Eman ng mga card na madalas niyang kiskisin. May paniniwala kasi si Eman na masweswertehin siya kung ilalagay muna niya overnight yung mga scratch card kay Santo Niño bago niya kiskisin. So ako naman, sinubukan ko ang swerte ko. Halos manlaki ang mga mata ko nang naka-jackpot ako ng 200,000 pesos sa card na yon. Mabaliw-baliw pa nga ako sa kakasigaw at sa kakatalon sa swerteng dumapo sa kamay ko. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na ang kamalasang dinala sa akin ng sugal dahil sa pagsira nito ng pamilya ko ay siya rin palang magbibigay sa akin ng swerte at magbabalik sa akin ng pag-asa na makakapagbagong buhay pa ako kahit na wala na si Eman. Minabuti ko rin na isikreto kay Eman ang napanalunan niya. Total, ako naman ang kumiskis. Bayad niya sa akin yon mula sa mga sakit na pinaramdam niya sa akin. Papa Dudut, naranasan ko ng maging instant mayaman at maging instant pulubi. Kaya naman hindi ko na pinakawalan pa ang swerteng dumapo sa akin. Muli kong binuhay ang mini grocery ko na muntik nang magsara at sa awa ng Diyos ay napalago ko pa ito at nadagdagan na rin ng iba pang mga kabuhayan. Tulad ng water refilling station, computer shop, laundry shop at kung ano-ano pang shop. Wala na rin ako naging balita pa kay Eman. Basta ang alam ko ay sumama na ito sa batang kabit niya. May mga balitang nakarating sa akin na umano ay nahulihan pa daw sila ng kabit niya ng droga sa isang bypass operation. Hindi ko alam kung totoo yun o chismis lang, basta wala na akong pakialam sa kanya. Siyang sumira sa buhay niya dahil sa pagkakalulong niya sa maraming masamang bagay. Sa kasalukuyang panahon, Papa Dudut, ay madami pong mga lalaking nagpaparamdam sa akin. Palibhasa kasi hindi naman kami kasal ni Eman, kaya hindi malayong piliin ko na rin pong lumagay sa tahimik balang araw. Nag-iingat lang po ako sa mga lalaking papapasukin ko sa buhay ko dahil babae ang anak ko. Gusto ko sana, kung mag-aasawa ako, ay gusto ko na responsable siya at may sarili siyang matibay-tibay na kabuhayan. Hindi yung ako pa yung magpapakain sa kanya. Papa Dudut, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng buhay ko at sana din po ay marami pa ang may napulot na aral. Ang lesson na natutunan ko sa aking kwento, para sa akin, Papa Dudut, ang buhay pag-ibig ay isang sugal. Handa ka dapat tumaya para maka-jackpot. Pero kung manalo ka, huwag mo na sanang lustayin at sayangin dahil 2 beses lang kumakatok ang swerte. Yun po ay ang nangyari sa amin ni Eman. Twice kami naka-jackpot pero sa pangalawang beses ay hindi ko na po hahayaang sirain ako nito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kastorya, Loida ng North Caloocan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Maraming salamat Lloyda ng North Caloocan sa pagbabahagi mo ng iyong storya sa ating YouTube account. Tama ka Lloyda, no? May mga swerteng dumarating sa buhay natin at nasa sa atin yon kung paano natin pangahawakan ang swerteng dumapo sa buhay natin. Napakaswerte mo nga lang na 2 beses na dumapo sa iyo ang swerte. Well, sa simula medyo minalas tayo, no, dahil hindi natin napanghawakan ang swerteng yan at yan din ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Pero tama ka, hindi mo na dapat sayangin pa ang ikalawang swerteng ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung susugal ka nga sa pangalawang pagkakataon sa buhay pag-ibig, ingatan mo na hindi ka na matalo at magkamali pa. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako po ang inyong si Papa Dudut. Ini-invite kayong lahat na mag-follow sa aking YouTube channel, pindutin ang bell notification at huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-post din ang mga comments ninyo regarding our story. Again, meron po tayong 1,000 pesos na premyo na ibibigay monthly sa ating napakaswerteng sender. Kaya naman kung nagustuhan po ninyo ang kanyang storya, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-post ng inyong mga comments. Huwag din kalimutang manood ng ating mga live video vlogs para updated kayo sa mga happenings sa inyong Papa Dudut. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po ang Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.